Ay magandang umaga po sa lahat at ngayon po ay alas 8:13 ng umaga dito po sa isla ng Bohol. Tayo'y magbibigay naman ng panibagong kurukuro para naman sa kaalaman ng lahat at importanteng malalaman ng lahat kung ano ang ating pag-uusapan sapagkat ito po ay maghuhugis ng pinakamalaki sa ating kinabukasan. Kung ano ba meron tayo sa ating bayan come 6 years to 10 years to 20 years from now. Importante po yung kaisang ayuda na isang araw mo lang natanggap, isang linggo mo kumatipid, kaya isang linggo mo na mauubos. So ang pag-usapan po natin sa ngayon, ladies and gentlemen, ay bumagsak na po si Erwin Tulfo. Ibig sabihin, sa survey, bumagsak na siya. Sabihin ko na medyo totoo itong survey. Kasi wala man akong dahilan para magsabi na hindi totoo. At saka ilang beses na rin survey ito, Tangery ito na survey. So ngayon, lumalabas po na bumagsak ng 5 punto si Erwin Tulfo. Dati 63% siya sa Tangery. Ngayon sa survey na bumagsak siya ng 5 punto at naging 58% na lang siya. At kasabay niya na sa number 1 si Bongo. Nakakalungkot. Si Bongo ang galing magdumiskarte at number 1 pa rin siya. Sa totoo lang, hindi po siya karapat dapat na maging senador. Nakita naman natin performance siya, puro ngiti lang, puro kung ano. Wala tayong makukuha, wala pong magandang batas na nailabas mula sa Kongreso, mula nung si Bongo ay nandyan sa Senado. So, kaya nga po ang ating pag-usapan, ano ba kaya ang dahilan kung bakit bumagsak si Erwin Tulfo? sorry. So, ngayon, ang ibig po sabihin niyan ay marami na pong nakakaintindi o nakakaunawa ng kahalagahan ng tinatawag na ating bayan na dapat ay pamunuan ng mga magaling gumawa ng batas. Ganun lamang po ang ibig sabihin niyan. So, bago lahat, nais ko lang ulitin sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ini-invite po kayo mag-like, share, at saka subscribe po sa ating YouTube channel at saka yung mga nanonood sa aking Facebook pages, please paki-like, paki-follow lang ako doon. Okay? At saka yung nanonood sa akin sa Twitter o sa X, please paki-share din at paki-like and subscribe. Sa susunod, maglalagay din ako sa Spotify, pag-aralan ko kung paano. Okay? So gagawa na rin ako ngayon, kagaya kay Attorney Libayan na naging idol ko siya, no? Sa pagkakanta, sa pagbabloging, at yung delivery ng style niya magaling, no? At gagawa na rin ako ng mga kanta na i-upload ko sa Spotify para siyempre baka kumita ako at magagamit ko sa para pang kabutihan. At saka pala, ladies and gentlemen, ako po si Engineer Dr. Toto Kausing. Abogado ako, pero natanggalan ako ng lisensya. Kaya, pero kung natanggalan man ako, sinasabi ko sa inyo sa totoo lang, ito si Merjan Distresa na magandang umaga. Isa to sa mga naging kliyente ko na successful siya. At wala na siyang pinapalayas na siya sa bahay niya. Gigibain na kukunin na yung bahay sa kanya. So, dumidiskarte sa pag-iisip kung paano. Kaya, napag-isipan ko kung anong katalinuhan ang nanggaling sa utak ko at siya na ngayon ang nakatira sa bahay niya at hindi na siya maaalis. No? Ang bahay na yun ay siyempre dulot ng kanyang kabataan, mapusok. At dahil sa kapusukan, nakalimutan niyang bayaran yung bahay niya na kinuha sa pag-ibig at narimata. Pero gumawa ng diskarte at naibalik natin at napunta sa kanya. Kaya kayo dyan, bilang public service ko, I can do paralegal services kahit hindi na po ako lisensyado. Makatulong, palibaw, bahay ninyo, narimata, na foreclose. Pwede ko kayong matulungan. Marami naman akong kasamang abogado na tatayo bilang abogado nyo sa kasakaling gusto nyo. Yun nga lang, pasensya na. Dami niya kung ko, ang lalamunan ko, medyo may laman. So anyway, yung nga lang, pag may kasama akong abogado, pag sila naman mag-servisyo, may magbabayad tayo doon. Hindi tayo natin pwedeng hindi bayaran. Medyo mahal nga lang sumingil doon, pero pwede natin matawaran at
hindi po sila nabibili ng kalaban. Yan po history nila. Medyo mahal maningil pero magagaling, magsigurado ka. Okay? Siyempre, magaling din ang paralegal nila na akong gumagawa sa mga bilang paralegal ng mga abogado namin. So, ganun lang po masasabi ko. At ito, pala, at natutuwa nga ako, no, Merjan Distresa, no? Good morning. Kung kumusta dyan, itudo mo ng kampanya mo sa Batangas. Ang kampanya mo ay huwag iboto si Erwin Tulfo, si Ben Tulfo, si Bongo, yung mga nagnanumber, lahat. Please lang, huwag nyo na iboto yung lahat ng BBM endorsed candidates at saka Duterte endorsed candidates. Gagawa po ako ng endorsement kung sino pong ibubuto ninyo. Pero maaring hindi po, maaring sobra sa 12. Ibig sabihin, mamili lang kayo kung aling 12 ang inyong pipiliin. Yan ang endorso ko. At yung number 1 kong prioridad, pag sinong ibubuto na presidente, yung walang record ng pagsisinungaling. Number 1 yan. Kasi kung may record ng pagsisinungaling, yan po ay delikado talaga yan. Pangalawa, yung may record, yung walang record na inakusahan sa pagnanakaw. Kasi kung pag inakusahan ka at kahit absuelto ka pa, ibig po sabihin yan ay may basihan po ang kinaso laban sa iyo. Nakalusot ka lang. Sa ganong departamento, sino masasabi ko na kinasuhan nakalusot lang? Si Philip Salvador, kinasuhan ng estafa yan, panluloko. Si Rubin Padilla, kinasuhan din yan, nakalusot nga na nasentensyan pa. Na pardon na lang yan. Tapos, hindi, sa pardon sa pamamagitan ng pagbaba ng sentensya sa kasong illegal possession of firearms sa panahon ng tinulungan siya ni Mr. Ramon Revilla Sr. Tapos si Jingo Estrada, hindi nga lang tumatakbo ngayon, pero wag niyang iboto yan ulit-ulit. Kasi nakasuhan na yan, nakalusot lang, pinalusot lang. Tapos, sino pang tumatakbo na may kaso? Si Erwin Tulfo, kinasuhan yan ng libel. Hindi siya nakalusot, sentensyado siya, 4 na libelo. Ano bang ibig sabihin ng libel? Ako nakasuhan din ako ng libel. Pero, tama rin siya na hazards of the profession at ang profession ng kanyang pinasok ay yung tinatawag na pagiging broadcaster at saka pagiging komentarista sa dyaryo at sa radyo. So sa pagiging komentarista niya, ang dapat obligasyon mo sa iyong comments ay kagaya sa akin, obligasyon ko, dapat katotohanan ang binabasihan ko. Ang kanya, sa aspeto na to kung saan siya na-sentensyan, sentensyado siya sa kaso sa nasinampa sa kanya laban sa kanya ni Attorney Carlos Ding So, no? Si Carlos So na tinira ni si Carlos So na isang extortionist sa bilang isang opisyal sa Bureau of Customs na nanilbihan noon na Intelligence Bureau ng Customs at kurakot daw ito, no, sa mga tara-tara system diyan. Pero bakit ang unang tanong, bakit ka sumulat ng ganun? May basihan ba? Of course, dapat pupurihin natin siya sa pagpupuna. Pero ang problema lang po ay walang basihan ang kanyang ginamit sa pagpupuna. Totoo ba ang lahat na sinabi niya? Wala pong pundasyon kaya sa sinintensyahan ng korte at kinatigan ng Supreme Court at ng Court of Appeals. Ang pag-usapan natin si Erwin Tulfo, nung kinasuhan siya ng libel, ang sabi ng korte sa kanya, tinanong siya, saan mo nakuha ang mga detalye mo na ginamit mo sa pag-criticize na tinawag mo magnanakaw at extortionist si Attorney So? Ang problema, sabi niya, hindi ko po maaaring sabihin kung sino ang aking source kasi nga sa ilalim ng Republic Act 53, ang SOTO law na lulo pa ni Senator Tito Sen ay may batas niyan. Siya ay diarista din dati na taga Cebu at dahil sa kanya gumawa siya ng batas na naging senador siya representing the Visayas provinces ay naging batas yan na hindi maaring pwersahin ang mga reporter ngayon hanggang ngayon vlogger na magsabi kung sino ang kanyang
kinuna ng balita. All right. Pero hindi po siya dyan sinintensyahan. Klaro ko lang, Mr. Erwin Tulfo. Sinintensyahan ka hindi sa pagtatago kung sino ang pinagkunan mo ng iyong detalye para ginamit mo sa pagpupuna laban kay Attorney Carlos So na taga Pangasinan. Anong ginawa mo? Ang katotohanan, dahil hindi po mapagkapaniwalaan kaagad, ibig sabihin, may duda kung totoo o hindi ang pinanggalingan ng iyong detalye sa balita para pupunain mo na magnanakaw si Carlos So. Yan po, sinintensyahan ka kasi hindi ka nag-cross-check. Hindi mo muna verify sa iba pang mga source mo kung totoo ang sinasabi ng tao na nagsasabi sa iyo, kuno, ayon sa iyo, ng mga detalye tungkol kay Attorney Carlos So. At dahil sa hindi mo na-check, doon ka sinintensyahan. Basahin mo ulit ang desisyon ng korte, na Supreme Court laban sa iyo. Ngayon, sa mga nakikinig sa akin, ito, bubuksan ko po ngayon ang nasintensya kay Mr. Tulfo. Kukunin ko ha. People Erwin Tulfo versus People Attorney Carlos So. Basahin ninyo to para ma-educate kayo kung ano ang nangyari. So, ang kaso po ay makita nyo po sa desisyon ng Supreme Court na sinulat ni Justice Velasco Jr. Ang title na Erwin Tulfo, Petitioner versus People of the Philippines and Attorney Carlos T. So, ang numero ng kaso ay GR number 161032. Dinesisyon ito ng Supreme Court noong September 16, 2008. So, basahin ko ang facts sandali para malaman ninyo. On the complaint of Attorney Carlos Dingso of the Bureau of Customs for separate informations, ibig sabihin 4 na kaso, were filed on September 8, 1999. So, sumampa ng kaso laban sa kanya noong September 8, 1999 with the Regional Trial Court in Pasay City. These were assigned to Branch 112 and docketed as criminal case number 99-15972 99-1600 and charged petitioners Erwin Tulfo as author, writer, along with Susan Cambre. Si Susan Cambre, kumari ko ito, na managing editor ng Arimate. Si Rizalaw, naging kliyente ko rito na ipapanalo ko sa libel case niya as national news editor. Si Jocelyn Berliso, yung mga kaibigan ko yan, and city editor, no? At saka si Philip Pichay, hindi ko kilala si Philip Pichay, pero yan yung isa sa may-ari. Okay. Ang kaso, ito basahin natin. That on or before 11th day of May 1999 in Pasay City, Metro Manila, Philippines, and with the jurisdiction of the Honorable Court, RTC Branch 112, Pasay City, the above named accused, conspiring and confederating. Big sabihin, nakipagkutsaba siya, no? Sa mga kasama niya sa Arimate. At ang ginawa niya ay malisyoso na sinira niya ang pagkatao ni Attorney Carlos So. Na ang kanyang sinabi ay ganito, basahin natin kung ano ang sinulat ni Erwin Tulfo laban kay Attorney Dingso na lumabas na fake news pala ang pinagbasihan niya. Dahil hindi nga niya napatunay na totoong detalye ginamit niya. Okay, basahin natin. Itong sinulat ni Erwin Tulfo. Ito pa lang si Attorney Dingso ng Intelligence Division ng Bureau of Customs and pinakamayaman na yata na government official sa buong bansa sa pangungurakot lamang dyan sa South Harbor. Yan ang kanyang conclusion. Hindi naman yan hindi naman detalye na conclusion yan. So para siya makalusot dito, dapat yung conclusion niyang ito ay nakabase sa detalye na totoo.
Pero ang tanong, totoo ba ang pinagbasihan niya na pag magbibigay ng konklusyon na ganun? Well, nasasabi ko na hindi totoo kasi sentensyado na nga siya. So, sinuloy niyang pagsulat niya, hindi matibag ang gagong attorney dahil malakas daw ito sa Iglesia ni Cristo. At tinihirapan yung Iglesia ni Cristo. Okay, mga Iglesia ni Cristo, boboto niyo pa ba yung si Tulfo? O, pinapalabas niya, yung mga Iglesia ni Cristo ay kurakot. O, yan ang ibig sabihin. No? Tapos sinabi niya, hoy, so, nakakahiya ka sa mga Iglesia ni Cristo. Ikaw na yata ang pinakagago at magnanakaw na membro nito. Balita ko, malapit ka nang itiwalag sa nasabing simbahan dahil sa mga kalokohan mo. O, pinapalabas mo, nakakalusot pala sa Iglesia ni Cristo yung mga membro nila na magnanakaw. Ganon ang ibig sabihin po niyan. Maniwala ba kayo dyan, mga Iglesia ni Cristo? O, sabi pa ulit ni Tulfo, abangan bukas ang mga racket ni So sa BOC wherein said complainant was indicated as an extortionist, tapos a corrupt public official, smuggler, and having illegally acquired wealth at all as already stated with the object of destroying the reputation, discrediting and ridiculing him before the public. So, ang ibang sinulat pa sa pangalawang kaso, that on or about 12 of May, Pasay City, Metro Manila, within the jurisdiction of this honorable court, the above-named accused, si Erwin Tulfo, anong ginawa niya? Ito na naman ang sinulat niya laban kay Atty. So. Lintek din sa pangungurakot itong si Ding So ng Bureau of Customs Intelligence Unit sa South Harbor. Yan ang pangalawang sulat niya. Nagkaroon na siya ng konklusyon na lintik mangurakot si Atty. So. Sabi niya, daan-daang libong piso ang kinikita ng masiba, o tinawag niya masiba, at matakaw na si So sa mga importer na ayaw dideklara ang totoong laman ng mga container para nakaiwas sa pagbabayad ng malaking customs duties. Alam niya, diskarte sa kano. Ito po ang nagpapakita na talagang nangungurakot sila. Tama si Ning Santos sa pagsusulat, sa pag-expose sa mga Tulfo brothers na talagang nangungurakot sila 600,000 a month mula sa customs. Kasi kabisado nilang kwento eh. O sabi pa ni Erwin Tulfo, si So ang nagpapadrino sa mga pagproteksyon, inspeksyon ng mga container na ito. Siyempre, binibigyan din siya ng salapi. Yung ibang mga ahensya para pumikit na lang at itikom ang kanilang mga bibig diyan sa mga buwayang taga BOC. So awang-awa ako sa ating gobyerno, bankrupt. Kunwari ka pa. So ito mang sinasabi niya pangalawa na sinulat niya kung bakit siya sinintensyan ay wala pong katotohanan ang pinagbasihan niyang detalye. So, ibig sabihin, hindi totoo yun. Walang katibayan na nangurakot na nangingikil si Atty. So. Hoy So, hindi bagay sa iyo ang pagiging attorney. Mas bagay sa iyo ang pagiging buwayang nakakurbata at hold-upper, magnanakaw ka So. Yun. So, pangatlong kaso, sinabi niya, that on or 19 May 1999, sinabi naman niya, ganito sinulat niya, tulad ni Atty. Ding So ng Bureau of Customs Intelligence Division, saksakan din ng lakas itong si Daniel Aquino ng Presidential Anti-Smuggling Unit na nakatalaga sa South Harbor. Tulad ni So, magnanakaw na tunay itong si Aquino. Panghingi ng pera sa mga brokers ang lakad nito. Pag hindi nagbigay ng pera ang mga brokers, naiipit ang pagre-release ng kanilang kargamento. Pero kabisado niyang laro at ang proseso dyan sa loob ng customs. Ibig sabihin talagang tama rin sinasabi ni Ning Santos at saka ni Percy Lapid na kumikita ng tara o kumukuha ng 600,000 pesos kada buwan itong mga Tulfo brothers sa customs.
Ito pa, pang-apat na kaso kung saan nasintensyan siya. That on or before 25 day of June niya, doon sinulat niya, 1999. Sabi niya, nag-file ng 10 milyon na libel suit itong si Attorney Carlos Su ng Bureau of Customs laban sa inyong lingkod at ilang opisyalis ng Rimati sa Pasay City Court. Hoy, so, dagdagan mo pa ang pagnanakaw mo dahil hindi kita tatantanan. Buhay ka pa, sinusunog mo ng iyong kaluluwa sa impyerno. Ayun. Ganun po mga sinulat niya laban kay Su. So, isa lang ang ibig sabihin ng conclusion dito. Nagdepensa siya, lahat-lahat. Ang ending ay sinabi ng korte, ang mga detalye na ginamit mo, hindi ka sinitensyahan sa mga opinion na binigay mo na magdadakaw si Attorney Su. Kundi sinintensyahan ka sa katotohanan na hindi ka panipaniwala ang mga detalye na pinapalabas mo, na binasihan mo sa pagbibigay ng opinion na si Attorney Su ay kurakot. Okay? So, yan, pinakita ko lang sa inyo, 4 na libel case yan. 4 na libel case. So, ito ba, at sentensyado siya, ito ba ay dapat maging senador? So, pasalamat nga ako at bumagsak siya ng 5 punto. At dati 63% ang popularidad niya. Ngayon 58% na lang. So, iniisip ko, ipagpatuloy kong laban ito kalaban kay Erwin Tulfo kahit hindi ako isama sa pagkasenador na kandidato, ay ipagpatuloy ko ang pagbabatikos para expose, mabalatan sila lahat. Ha? Ayoko mangyari na magkaroon ng isa pang Tulfo sa Senado. Kasi kung magkaroon pa isa pang Tulfo sa Senado, alam mo, sumusunod din ang kanyang kapatid na si Ben Tulfo, mas matanda sa kanila yun. So, may posibilidad na 3 ang Tulfo sa Senado. Ladies and gentlemen, hindi ko na siguro kailangan magkaroon ng malalim na analysis para sabihin sa iyo, nagkakaroon po ng nakawan sa isang lugar kung merong monopolya ng ikutan kung paano ang diskarte. So, kung 3 ang Tulfo, kontrolan nila. May monopolya na sila. At kung may monopolya, at kung makapag-isip sila ng gusto ng kikitain, yun, papasok ngayon ang kanilang pag-abuso. At wala pang accountability. Sinong kukontra sa kanila? Bakit walang accountability? Kasi walang mag-audit sa kanila. Ngayon, ehemplo lang yan. May lumapit sa kanila si San Miguel Corporation, halimbawa si Ramon Ang, lalapit, hingi. Tulungan mo naman ako, gawa ka ng batas ng ganito para na ang lahat ng mga eroplano ay doon lahat babagsak sa Bulacan Airport. Hindi na lalapag sa NAIA. At ang NAIA ay gagawin na nating isang city. Kailangan ng batas yan. Hindi mo pwede sabihin na yung NAIA ay kukunin lang basta-basta, tanggalin mo na magiging airport. At para gagawin mo isang malaking lugar na magiging isang kagaya. Halimbawa, Sentosa sa Singapore. Kung sino nakapunta na Singapore, ang ganda-ganda po ng Sentosa. So ngayon, kung ganun kaganda, gagawin din ganun kaganda sa ibang lugar, kagaya sa Hong Kong, sa Macau, gusto nila gagawin mga casino. Hindi po pwede mangyari gawin yan kung walang batas. So kailangan na ngayon ni Ramon Ang ng batas. So, sino kausapin niya? 3 Tulfo, 3 buto na kagad. Di ba? Ngayon, kasi hawak ba niya ang Cayetano, mananalo si Pia Cayetano, may 2 Cayetano na, 5 buto na. Sino pang isa? 2 corrupt na Jingo Estrada at saka GB Estrada, 7 na. Kuha niya ng 7. Sino pang iba? So, mga bilyar, yun nga, medyo mahirapan sa bilyar kasi mayaman din, pero madali lang sila magdiskarte sa negosyo, mag-usap. Sige, hatian tayo, 10% sa iyo negosyo, sa amin 90%. Parang gano'n lang yan. So, magiging siyam. So, kung magiging siyam, sino pang ibang senador? Madali na lang nila kukunin ang 3 pa. O 4 pa kasi siyam. Para minimum of 13 votes para magiging majority kasi 24 na senador ang meron tayo. So, ngayon, meron tayong ito. Gusto ko imbitahan si Mr. Wilson Carretero dito ha. Inendorso ko ito na kandidato pagka-senador. Wilson, ilagay ko rito yung sa inyong messenger, yung link at i-click mo.
at mag-usap tayo. Dalawa-dalawa tayo magko-comment dito. Ito. Ito Dali lang Kay Wilson Carretero Ahmad. So siya po ay tumatakbong senador at talagang mag-usap kami nito, palakasin kong kampanya nito. Ito na. Ito na, Wilson, ang link. Sumakay ka, i-click mo at para mag-usap tayo. Ito. So ngayon, ipapatuloy ko lang ulit, no? Sa ginawa ibig sabihin sa ganong ginawa ni Tolpo, pagkatiwalaan mo pa ba yan? Dapat hindi. Kasi sabi ko nga, magkaroon ng monopolya at kontrolan nila, wala na mag-check sa kanila. So may T3 sa Senado. Di ba? May T3 sila programa noon na puro Tolpo. Tolpo Brothers, puro kurap po yan. Maniwala kayo sa akin. Sobrang kurapin. Itanong mo pa kay Percy Lapid kung magsalita lang yan. Okay? So next, anong isa pang dahilan kung bakit hindi nyo dapat ipagbubutuhan si Tolpo? Pangalawang dahilan, ayon kay Percy Lapid, niloko niya po yung mga teachers nung siya secretary siya ng noon ng DSWD na hindi pa siya natanggal noon. So ngayon kung secretary siya, ang nangyari doon ay pinaasa niya mga teachers doon sa Zamboanga ang nadali niya. So ngayon kung napaasa niya, ang ibig sabihin nun, kayo paasahin din kayo. Ito, hanapin ko lang yung kan na to. Ito. Ikot ko isakay ko, pakinggan ninyo si Percy Lapid nung buhay pa siya. Siya po, si Percy Lapid po ay naging client ko sa panahon nung siya ay buhay pa. At ang lahat po na naging kaso niya sa libel ay akin na ipanalo bago siya pinatay. So, ito pala si Wilson Carretero, pumasok na. Pakinggan muna natin si Percy Lapid nung buhay pa siya sa pagsiwalat niya kay Erwin Tolpo na pinaasa niya mga teachers. Ito po. Bati ka muna habang pinapasok ko, senatorial candidate Wilson Carretero Ahmad. Batiin mo muna ang ating audience. Magandang umaga sa iyo, Dr. Toto, at saka sa lahat ng mga kababayan natin, lalo na dito sa Region 10, ang mga kababayan ko dyan sa Region 7, particularly sa Cebu, at sa buong mundo na patuloy na sumasubaybay kay Dr. Toto. Magandang umaga sa ating lahat. Okay. So bago ko sakay itong sinasabi ni Erwin Tolpo, pagsisiwalat, pagbabalat kay Erwin Tolpo, nais ko muna mag-react dito sa sinasabi ni Black Spider. Actually, hindi ko ito kakampi, pero nagko-comment siya. Pero maayos naman at hindi siya nagbumawa. Katoto, medyo magkahawik sila kayo ng Senator Bato. Hehehe. Oo nga po, pero mas matalinong bato po ito. Ilan po masasabi ko. Ito kayo, pakinggan natin si Percy Lapid sa pagbabanat kay Erwin Tolpo. Yan. Pakinggan natin, mga kaibigan. Buhay pa ito. Ito ginawa niya noong August 24, 2022. So, isang buwan mahigit. So, isang buwan plus 3 plus 7 days bago siya pinatay. Ito po binanggit ni unahin natin itong sinasabi ni Erwin Tulupong, Tulpo, mga kaibigan. Ang sabi niya ay baka maulit na naman na may pinaburan si teacher. Kaya daw ayaw nilang padaanin doon. Ayaw nila ng madali. Gusto nila komplikado, mga kaibigan. Kaya saan nila pinadadaan? Sa LGU. Sino ba may record ng katiwalian? Di ba LGU, mga kaibigan? Parang iniinsulto yung mga teacher
Kung sa bagay, diyan sila madalas sumabit pag insulto sa mga teacher, di ba? Oh, na ano na yan, nagkaroon na ng kontrobersya yan Ininsulto yung teacher. Ang sabi niya, nagpa-press com pa Oh, na ang mga teacher ay may favor blood-related recipients. Ibig sabihin, kaya nila ayaw padaanin sa mga teacher na mas madaling makukuha, hindi lang madali, sigurado, hindi ba? Siguradong matatanggap. Wala hindi naman talaga yun ang intention Ang intention, maging bida. Kaya niya pinadadaan sa LGU, para ikampanya siya. Sakaling tatakbo siya. Yan po. Nagtatatag na. Kumbaga ang inaatupag, yung political career. Hindi po yung pwesto niya. Subukan ninyo, kung siya hindi yung DENR Secretary, Secretary, kung hindi siya, ngayon, at siya nasa radyo, tapos nangyari yung ginawa niya, nakapalpakan, mga kaibigan, itong tulpo palpak, mga kaibigan, siguro, naliligo sa mura, yung nakaupo, kung hindi siya ang nakapwesto dyan, at ibang tao, pinagmumumura na yan, mga kaibigan, mula ulo hanggang talampakan. Sabi niya, conflict of interest may again be the reason. Yan daw ang maaaring muling maging dahilan, yung conflict of interest. Sinasabi niya, conflict of interest yung pag pinadaan mo ron, magkakaroon ng conflict of interest dahil uunahin ng pamilya. Hindi conflict of interest ang tawag doon. Yung conflict of interest, yung katulad mo. Halimbawa, nakapwesto ka sa gobyerno, pagkatapos nagbo-broadcast ka, yung conflict of interest yun. O kaya, nakapwesto ka sa gobyerno, ginagamit mo yung opisina mo at kapangyarihan mo directly or indirectly. Nagagamit mo ang iyong kapangyarihan para mapaboran ang iyong interes. Yun ang conflict of interest. Pero sa ganyan, hindi. Ano sabi niya? Kasi daw, baka maakusahan ng mga teacher na inuuna yung kanilang pamilya sa pamamahagi ng tulong. Paano nilang mauuna yun? Kung may record nga kayo. Di ba? Gaano ba karami ang public school dito? Kasi sabi ninyo, ang priority ninyo, yung mahihirap, yung talagang mahirap. Unang-una, yung talagang mahirap, hindi naman makakakomply yung kahit magpaaral sa public school, hindi makapagpapaaral yan Di ba? Walang kakayahan yan una, bibigyan mo ng baon yan. Paano nila mapag-aaral ang anak nila? Bibili mo ng kagamitan yan. Paano mo mapag-aaral? Kalokohan yan Mga kaibigan Bakit? Wala talagang sistema. Ang talagang pamimigay ng mga benepisyo, sabihin na natin benepisyo yan. Tawag nila ayuda aid, assistance. O di ayuda yan, mga kaibigan. Pagpalagay na natin benepisyo na yan. Alam nyo, hindi mangyayari yan kung merong sistema. Kung ang benepisyo ay para sa pangkalahatan, mga kaibigan. Bakit? Yung bang may kakayahang magpaaral sa public school hindi ba nangangailangan yon? Saan nila kinuha yung pera nila para sa pagpapaaral ng anak? Di siyempre pinagpapaguran din nila yon, mga kaibigan. Benepisyo dapat. Hindi yung namimili kayo ng tao. Yan ang mahirap Hindi mo naman ma-determine kung sino yung mahihirap talaga dyan, di ba? Yung criteria ninyo, malabong mangyari sapagkat yung sinasabi nilang criteria, yun yung mga taong wala nang kakayahang magpaaral. Yung mga palaboy na yun, mga kaibigan. Bibigyan nyo ba yun? Paano magkaka-ID yun? Hindi nga nakapagpapaaral.
Kalokohan eh. Kung yan para sa estudyante, kunin ninyo ang listahan ng enrollees. Oh, wala ba kayong coordination? Di ba? Mahirap bang So anyway, ito, ang makikita dyan, ang binabanata ni Kaper Silapid kay Erwin Tulfo, bilang secretary siya ng DSWD ka Wilson Ahmad, ay ang puntos niya, bakit mo ipadaan sa mga mayor ang pondo na binibigay ng DSWD para sa mga estudyante? Ang puntos ni Percy Lapid, kung ipadaan mo sa mayor, anong gusto mong mangyari? Para ikakampanya ka, may plano ka tatakbo? May plano nga. Itotoo nga si Lapid, tatakbo nga pala senador. So ngayon, ang puntos ni Percy Lapid, wala nang ibang tao nakakaalam kung sino ang dapat ang lehitimo o talagang totoong estudyante na mahihirap. Pumunta ka dito sa teachers na mamimigay. Ang gusto niya, mga teacher na ang mamimigay. Ibigay niya doon, huwag sa mayor. Kasi sa mayor, pag dumadaan sa mayor, patay ka, bata ka. Kaya dapat ipadaan sa mga public school teachers. Kasi siyempre, alam naman natin, ako, produkto ko ng public school. Ikaw, nag-private ka sa mga Catholic school, pero nagtrabaho ka. Ako naman, nag-public school. Ibig sabihin, ang puntos ni Percy, lahat po na nag-aral na estudyante sa publikong papaaralan ay mga mahirap yan. So ngayon, doon mo na ipadaan sa mga teacher, pagdating sa mga estudyante sa school, sila ang teacher na namimigay ng baon, pambili ng school supplies, bond paper, mga papel, kung writing pad, mga ballpen, lapis, lahat ng pangangailangan. Yan ang punto ni Percy Lapid. Tapos, nagmamayabang pa to si Erwin Tulfo at gusto niyang idaan sa mga mayor. Yan lang. Ibig sabihin, isa rin po yan sa gagawin ni Tulfo pag siya ay magiging senador. Mas marami pa, mas masahol pang gagawin niya. So, ikaw naman, ano naman ang inyong reaksyon dyan sa yung pagbira ni Percy Lapid sa kay Tulfo? Tama yun, Doc. Kasi at that time na lumabas yung ganong strategy ni Erwin Tulfo, ako mismo nagtatawa din, Doc. Halatang-halata yung galawan niya. Very clear. At saka illogical yung mas madali kung diretso ito sa mga teacher. Kasi yung mga anak ko ngayon, Doc, nag-aaral naman doon sa mga public schools. Nasa public school sila. Kaya relate talaga sa akin yung komentary ni Ka-Percy. Kaya itong galawan ni Erwin, talaga? Political, sasabihin natin, dirty political strategy. Kasi parang, yung totoong political move na para sa kabutihan, common good. Pero yung style ni Erwin, halatang-halata talaga, Doc, na hindi maganda. At saka, bakit i-delayed yung pangailangan, Doc? Dadaan pa sa mayor na pwede naman diretso. The more iba-iba yung dadaanan, Doc, as my experience as an auditor, doon lalabas yung maraming kalokohan. Kasi yung accountability, pasa-pasa siya, Doc. Yun ang nakikita kong hindi magandang punto na gagawin ni Erwin. Oo. So, ibig sabihin, actually, formula sa pagnanakaw ay yung kawalan ng accountability. So, ibig sabihin, matatapang na sila ngayong gumastos na kung ano-ano at wala namang mag-audit sa kanila. Kaya dyan papasok, kaya kailangan natin si Mr. Wilson Caritero Ahmad sa pagbuo ng batas kung paano mapagtibay ang sistema ng auditing, hindi lamang sa kuwa, kundi may tinatawag na pag-audit bago paggastusin, may audit na. Iba naman yung audit sa pagkatapos na gumastos, kung totoo ba nagastos na ibigay ba sa tama. Ang kagandahan yung hinahabol ko dito, Senator, kung sa experience mo bilang auditor, ang gusto ko sana mangyari, sa pag-implement ng bawat project, pag-usapan natin tulay o kalsada. Gusto ko, pag-umpisa pa lang ng bidding, pag-anunsyo pa lang, ang first step niya na i-anunsyo sa dyaryo at ilagay sa PDFs sa website. Doon pa lang, i-check na ng auditor kung tama ba ang pag-anunsyo. Na tama ba ang pagpili ng dyaryo na nababasa ba ng lahat ng mga kontraktor? Yan ang unang tanong. So kung nabasa niyan, dapat may auditor siya every step of the way. Ihiwalay naman yung auditor na after the expenses were paid. Pero ito naman,
along the process. So pagkatapos niyan, ang sunod na proseso ay may magsusumiti ng, may bibili ng tinatawag na bid documents. Actually, isang Mm. ko na adhikain, tanggalan natin ng presyo yung bid document. Sa marinig mo yan sa lahat, kung gusto mo sumali sa bidding, ikaw ay ultimong tao, paano ka makasali sa bidding kung bibili ka pa ng dokumento para makasali sa bidding? Ang tawag na bid document. Karamihan, 50,000 per document. Kagaya mo ng nag-bidding ang COMELEC para sa automated election system machine. Ang mga gusto mag-bidding ay bumili pa ng 1,000 pesos ng dokumento. Kalsada yun, candidate Wilson Ahmad. Kung kalsada yun, anong dokumento bibili? Kung disenyo ng kalsada. Kasi engineer ako. Kung building, disenyo ng building. Kasi doon mo ngayon babasihan kung mag-estimate ka para isumiti mo yung bidding kung magkano. So ngayon, bakit pa ibebenta sa gustong sumali? Nalilimitahan mo tuloy ang ibang mga tao na kulang sa kapital pero maayos naman gumawa. So hindi makakasali dahil mahal, 50,000 pesos ang isang dokumento. Samantala, may budget naman ang Pilipinas ang gobyerno. Ilibre na yan, mag-produce. Kung sino mang hingi, pwede mo naman i-upload lang yan eh. Kunan mo, gagawin mo, i-convert mo sa PDF version, ida-download na kung sinong gusto sumali sa bidding. So, ibig sabihin, ang unang anomalya sa sistema natin ay nalilimitahan ang mga kontraktor na sumali. Marami sanang gusto maging kontraktor, pero walang kapital pambili ng bid documents. Yan ang pangalawa. So, dapat may auditor dyan magbabantay. Next step, kung may makabili, magsusumitin na ngayon ng mga papel. Ano makikita mo? Angkot sa bahan ng mga 5 kontraktor yan. Ito po ang totoong nangyari sa mga bawat rehiyon natin, bawat probinsya, bawat distrito. 5 kontraktor sasali pero magkakot sa bahan yan. So sino ngayon ang mag-check sa kotsabahan? Sasabihin ng isang kontraktor, number 1, magbibid ako 51 million. Ang proyekto halimbawa 55 million. Magbibid ang isa 50 million. May usapan na sila. Magbibid ang isa 49 million. Magbibid ang isa 48 billion. Magbibid ang isa 47 million. O sabi niya, huwag mo kutaasan na. Pagkatapos makuha na ng winner ng 47 million, ay bibigyan niya isa-isa yung kalaban. Ganun po ang kalakaran nangyari. So sino ang maka-discover niyan? Auditor lamang along the way. Dapat ang auditor mo ilalagay dyan, yung engineer din. Kasama ng auditor na alam sa engineer para makukulong ang mga taong nagkukutsabahan sa bidding. Yan ang pangalawa. Pangatlo, kukumpirma mo ngayon yung kailangan meron tayong ilalagay na intelligence officers para matukoy. Kasi ang lahat ng mga bidders na sumasali ay hindi po makasali kung walang blessing ng congressman na nakasakop sa distrito. Tama. Ganun po ang katotohanan ng buhay. Diyan natin atakihin at magagawa lamang yan kung ikaw ay senador na may awa sa bayan at senador na totoo at senador na ayaw mo kumuha ng, kasi yung senador ngayon, for every project, para hindi ka mo kontrahin, bibigyan ka rin. O, tahasan ko na sasabihin ngayon, may isang senador dyan. Ang ginagawa niya, para hindi siya mahalata na kumukuha siya ng pera, ay doon po siya sa VIP ng casino pumupunta. Anong ginagawa niya? Naglalaro, kunwari. Kunti lang may pinapatalo. Naglalaro, kunwari. Pero doon sa pinupuntahan ng mga kontraktor. At doon ibibigay ang malaking pera. Grabe. Ngayon, bakit diskarte niya yan? Ganito po yun para maiwasan niya yung AMLAC. Kasi kung sa labas ibibigay, paano mo i-deposito sa account mo na hindi ma-detect ng AMLAC? Para hindi ma-detect ng AMLAC at doon nagbibigay ng pera, kukutsabahin niya ngayon ng mga kasino. Kaya ang kasino na yan, dapat isara niya kasi
ginagamit sa mga krimen sa pagnanakaw yan. Bakit? Ganito gagawin nila. Dapat maintindihan ninyo. Ang gagawin nila, magbibigay ng 200 million, 300 million ang mga kontraktor sa proyekto na billion-billion para ma-justify na kinita ni senador yun ay kunwari naglalaro siya, nanalo. Mag-certify ko ngayon ang casino na nanalo premyo sa kanya yun. Grabe. So ngayon, pwede niyo nang i-deposito sa bangko. Total may ebidensya na siya na nanalo siya. Yan despite the fact na bawal sa mga public servants ang pumasok sa casino. Mas isugal niya yung buhay niya, ang sarili niya, na kapakanan sa parusa na suspension kung ikaw ay pumasok sa casino. Wala naman, hindi ka naman makukulong. Kung sakasakali lamang, mahuli ka lamang kung sakasakaling may CCTV. Pero ang problema, kapag lahat ng casino puntahan mo, kapag nasa VIP ka, wala pong CCTV. So walang ebidensya na pumunta ka ng casino. Yan po. Siguro, kung gusto niyo malaman sino yung congressman na yan, wala pang ibang interesado. Maari yung chairman ng Public Works. Sino bang chairman ng Public Works? Siya lang ang pinaka may motive para gumawa ng ganon. Makikita mo siya. Siya po ang senador na isa sa pinakamaraming advertisements sa GMA News TV. Dami niyang advertisements. Grabe. Siyempre, iyan ang ano pang ibang pruwiba na ang tao na nagpapabuto kung siya'y maayos o hindi. Kung sino ang mas maraming gasto sa advertisement, yan ang magnanakaw. Huwag niyong iboto. Number 1 dyan si Camille Villar. Number 2 si Amy Marcos. Matataas dyan sila ni Ben Harabalos. Marami sila matataas. Sa sunod ko nilalabas yan, pag-usapan natin kung sino matataas sa mga gastos sa advertising. 1 billion mahigit na po ang ginastos ni Camille Villar. So far, sa Facebook, sa YouTube, sa lahat ng klase, sa mga tarpaulin across the country, hanggat sa inyong lugar dyan, sa Misamis, ang dami niya tarpaulin ni Camille Villar. Pumunta ako sa Boracay para mamahinga. Andon yan, paglapag ng eroplano sa airport sa Katiklan, paglabas mo, tricycle ang sinasakyan namin kasi hindi man kami mayaman, wala kaming van. So, sasakay ka ng tricycle, papunta ka doon sa Pantalan o pier para doon ka sumakay ng speedboat papunta sa Boracay. Aba, ang dami ng karatula na bilyar. Marami din doon nakita ko si Bungo. Marami din nakita ko si Lito Lapid. Marami din nakita ko doon si Ramon Revilla Junior, Bong Revilla. Ano mga apelyido yung Bong Revilla? Kaya naging number 11 sa baluta. Dapat ang R, dapat sila magkadikit ni Rodriguez. Ni Attorney Rodriguez. Bakit ang R niya number 11 siya? Pag-usapan natin huli yan. Yung mga mga kaganon na mga yan po ang mga palatandaan. Kung sino ang mga mayayamang kandidato na maraming nakikita nyo, maraming advertisements, huwag nyo nang iboto kasi iyan po ang pruweba na iyan ay mga kurakot. Si Erwin Tolpo, kurakot, numero 1. Ginagamit niya, tama si Percy Lapid, ginagamit niya ang pagiging broadcaster niya para makakuha ng kung anong pabor sa gobyerno. Ngayon, ang punto naman ni Percy Lapid, magkakaroon ng conflict of interest, kagaya sa ginagawa ni Raffy Tolpo ngayon, mayroon pa siyang RTIA, Raffy Tolpo in Action, bumaba na siya at the same time, senador siya. So, kung ang kapwa niya mga opisyal, senador, congressman at iba pang opisyal sa bayan ay gumagawa ng kasalanan, bibirahin niya ngayon. Ngayon, kung siya ang nakaupo, sinong bibira sa kanya? Yan ang conflict of interest. Kaya, dapat lamang kapag ikaw po ay vlogger, kagaya sa akin, kung manalo ako, titigil na ako pag-vlogging. Kasi bakit? Titirahin ko sarili ko? Hindi naman pwede yun. Kung gagamit man ako ng vlogging, wala ko yung ibang gagawin ay para i-anunsyo lang sa mga followers ko at aking mga subscribers kung anong ginawa ko at anong ginagawa ng Senado na kung saan ako. Sino mga senador ang
nakipag-usap kay Ramon Ang, nakipag-usap sa mga mayayaman, yan lang i-report ko para walang conflict of interest. At para walang conflict of interest sa akin, ilalahad ko rin lahat ng ginawa ko. At kung bibirahin ako, i-open ko sarili ko, fair game. Wala, hindi ako kakaso ng libel kahit sinong babanat sa akin. Kasi iyan naman ang papel ng isang public officer. You are prohibited from filing libel cases if you are a public officer. That is so because it is already declared by the Supreme Court as early as March 18, 1918, the first in the world, as discussed and as pronounced by the ponente, who was Justice George Malcolm. Si Justice George Malcolm, sa panahon na yun, mga Amerikano ang 6 na mga kasapi ng Supreme Court Justice at 3 Pilipino. Sa panahon yun, ang panahon ng Amerikano. Si Justice Malcolm, naunahan pa niyang New York Times versus Sullivan na 1964 na pagbibigay ng more freedom sa mga freedom of the press. Sa kanya naman sinabi, sa kanya nanggaling yan ang tinatawag na public officers shall not be onion-skinned insofar as the criticisms on their conduct in public office are concerned. Siya nag-announce diyan. At ang una sinabi niya yan, in the interest of the society and good governance, public discussions on public affairs shall be full. Ganun sinasabi niya. It shall not be limited. Sabi niya, after all, who is the one being served by press freedom? Sino ba siniservisyo ng press freedom? Because it is inherently critical. Critics are doing the same. So it is serving the state. Ang Estado ang siniservisyo ng pagre-report mo sa mga lahat ng kabulukan na nangyayari. Lahat ng abuso na nangyayari. Tapos if that is so, then we have that law that can never be reversed that says that the state is higher than the president, the state is higher than the vice president, the state is higher than all the senators, the state is higher than all congressmen and all other officers of the government. Therefore, any criticisms against those officers, as long as it is shown that it is serving the state against corruption, against abuses, against excesses and abscesses, then there is no libel. Ganun lamang po sinabi ni ganun. Kasi Justice Malcolm, siya po ang nagtayo ng University of the Philippines College of Law. Siya ang tatay ng law sa Pilipinas. From the University of the Philippines, marami na mga estudyante dyan lumabas at nagtayo na rin ng mga law schools across the country. At siyempre, isa ko na beneficiaryo dyan. Kami naman ako naman gumraduate sa pamantasan ng Maynila, lungsod ng Maynila College of Law. At siyempre, lahat ng ang produkto naman ng Ateneo ang aming mga profesor. May mga produkto rin ng UP. Kagaya si congressman na rin ngayon, pero hindi nagsasalita eh. Si Edgar Tariela. Oh, yan po ang kapahalaga ng press freedom. Si Tolpo po, ay hindi siya gumagamit ng press freedom. Bakit po? Ang katotohanan ng buhay, na-convict po siya sapagkat dahil ang kanyang ginamit na detalye para tawaging magnanakaw si Attorney Carlos Dingso na taga Pangasinan ay hindi na-verify ang detalye kung nangingikil ba, kung tumanggap ba ng tara, walang verification. Ay sinabi niya lang, in-invoke niya yung tinatag na karapatan ng mga vlogger na ngayon pati mga jarista, pati radio commentator na sa ilalim ng Soto Law, which is Republic Act 53, na ngayon ay applicable na sa lahat kasama ng mga vloggers. Na pinoprotektahan ang lahat ng mga commentators, pati ang journalist na mga news lang nire-report, to be compelled to reveal the sources of their information. Yan ang ginamit niyang depensa. But the problem is, yung paggamit ng depensa na hindi niya pwede ilatag kung sinong pinagkunan niya ng kanyang detalye ay mali in the sense na ang detalye ay hindi ka panipaniwala sa unang tingin. Kaya sabi ng korte na nagsentensya sa kanya,
you should have the modicum of checking your facts first with other sources in order for you to be justified in using those details as your justification for all your opinions and in calling Attorney Dingso as a tip. Ayan. Ikaw naman, magsalita kung ano tungkol doon dito. Paikot-ikot lang tayo doon muna sa detalye kung saan siya nasentensyan. Anong kwan mo? Maisabi mo? Kaya Doc, very dangerous talaga yung sinasabi mong conflict of interest. Yun lang ang nakikita ko, Doc. Kung dagdagan pa natin ng 2 tulfo, kulang pa ba ang utak ng isang tulfo? Parang nakaka-insulto na sa taong bayan, Doc, na ganun. At saka hindi pa, wala pang, paano niya isi-serve yung taong bayan, Doc? Sa kanyang programa, isa-isa lang yung siguro maging tutulungan niya sa kanyang program. He is serving 118.2 million Filipinos. So, para bang for a show lang yung nakikita ko, Doc, lalo na itong si Raffy Tulfo ngayon sa kanyang performance. At saka yung, halimbawa, kung papasok itong 2 tulfo, ang hirap o ano kayang mangyayari sa bayan natin, Doc. Napakalaking, sabihin natin, disaster ang mangyayari sa bayan natin. Tama yung sinasabi mo, kung 3 na yung tulfo, mayroong connivance na, Doc. Tama. So, ngayon, talking of Raffy Tulfo and Erwin Tulfo also, sila yung mga public officers, congressman si Erwin, si Raffy, senador. Matanong lang kita, ano ba sa tingin mo, bakit tahimik sila sa issue na itong mga blanco na bicameral conference committee report tungkol sa bilyong-bilyong pera na involved dyan? Bakit hindi sila sasalita? Ano sa tingin mo? Simple lang yung nakikita ko, Doc. They are benefited on that action. Ano sila, Doc? Kasama silang na benepisyo dyan sa mga blanco, kaya silent sila as a dead river. Parang patay na river yung ano nila, position nila ngayon, Doc. So, to me, yan po ang isa pang malakas na ebidensya na sila ay walang gagawing iba pag nandyan sila, kundi magiging kakotsaban ng magnanakaw. Sila ang totoong magnanakaw. Yan ang aking opinion dyan. So, punta tayo sa iba pang aspeto na sinasabi ko kung bakit bumaba na yung survey ni Erwin Tulfo. Yung pagiging Amerikano niya, ito naman ay di-discuss natin. Ang tanong dyan, ako sigurado na ako na Amerikano yan. At bakit pa natin papayagan na maging Amerikano ang senador natin? Yan ang tanong dyan. Ito muna, ikwento ko muna ang basihan kung bakit nasabi ko siyang Amerikano. Nung tumakbo siya sa pagka-party list sa ilalim ng ACT-CIS, siya ay number 4 na nominado. So, papasok siya kasi 3 lang ang maximum makaupo. Number 1 sila. So, hindi siya nakaupo kagad. That was May 9, 2022. Ngayon, nung nanalo na si BBM, June ay inappoint na siya na maging DSWD secretary. At ang bubo naman, ay pasensya na, kulang sa talino, hindi niya napag-isipan, tinanggap niya ang pagtatalaga sa kanya or appointment. Nung tinanggap niya, hindi niya naisip na obligahin siya na isasalang sa Commission on Appointments. At ikukumpirmahin muna siya kung kwalipikado at magboto-boto ang Commission on Appointments kung siya ay kwalipikado. At kung siya ay Pilipino. Nako, dito na ngayon nabisto. Napilitan siya June 27 on record. May ebidensya tayo. Pumunta siya sa US Embassy sa Manila. At sinuko niya ang US passport. Tinanggap naman, may receipt, may resibo tayo. Tinanggap ng US Embassy yung US passport. Pero nakapangalan kay Eric Sylvester Tulfo. Pagkatapos, sinuko niya rin yung SSS ID na inisyo ng US government. So, pagkatapos niyan, iyan lang ang 2 nakalagay sa resibo ng US Embassy. Pero, sa interview ni Anthony Taberna sa kanya, sinuko niya rin daw, may iba pa siyang sinuko, may ID pa siya na ibang sinuko. So, in other words, yung pagsuko mo pa lang, it is already na tingin mo kung sino may hawak ng passport, siya may-ari.
Ibig sabihin, siya si Erich Sylvester Tulfo. Nung sinuko niya, pagkatapos, noong September 14, nag-apply siya ng visa. Very obvious naman na may dalawa siyang passport. May Philippine passport at saka US passport. So, noong September 14, napilitan siya magsampa ng application sa US Embassy sa Manila na hihingi siya ng G2 visa. Ano yung G2 visa? Yan po ay government visa na binibigay ng US Embassy o US government sa lahat ng mga ibang lahi o ibang citizen sa ibang bansa na gustong bumisita sa US. So, ang binibigay nila, G2 visa ang tawagin. Baka kasi government ka. So, nag-apply siya. Sa application niya, alam mo, ganito yan na Senator Wilson Carretero Amad. Para maalala ng aking ng aking mga subscribers. Senator Wilson Carretero Amad. Ang ginawa niya, nag-apply siya ng G2 visa at pinilapan niya yung application form. Ano nakalagay sa application form na siya isinilang noong August 7, 1963 sa Tacloban City. Inamin niya yan na siya ay yan ang pinaka-importante na detalye na kinuha. So, sinumitin niya yun sa US Embassy. At may tambart siya doon, may pirma siya. So, ngayon, base niyan, nagdesisyon pala yung consular officers ng US Embassy sa Manila. At nagdesisyon na i-revoke ang passport na nakapangalan kay Erich Sylvester Tulfo. Kaya sinulatan siya ngayon ng US Embassy at in-address sa kanyang bahay doon sa E. Rodriguez Senior Avenue sa Quezon City. Nakita tuloy natin ang address niya. So pinadala. Ang petsa ng sulat, October 11, 2022. Nakalagay doon na 1991, si Erich Sylvester Tulfo ay nag-apply ng passport. Nag-expire, 10 years yun eh. So, 2001, nag-apply naman siya pangalawang passport, binigyan siya. Tapos 2011, nag-apply naman siya pangatlong passport, binigyan siya ulit. Sa ilalim lahat ng Erich Sylvester Tulfo. At ang detalye ni Erich Sylvester Tulfo, pinangatawanan niya na siya ay si Erich Sylvester Tulfo na ipinanganak noong December 30, 1965. Sa pang-apat na pagkakataon, binigyan din siya noong 2021 ng US passport sa ilalim din ni pangalan ni Erich Sylvester Tulfo. So ngayon, dahil ng 2022, sinuko niya na, ano na ngayon mangyari? So, sinulatan siya ng US Embassy at ang pumirma noon si Mr. Angel Smith. Yung kung i-google mo yan, si Mr. Angel Smith, siya po yung lehitimong opisyal sa US Embassy. Foreign Service Officer. At notaryado naman ito ni Michael Leach na isa naman consular officer ng US Embassy sa Manila. I-google nyo, makikita nyo. So, ibig sabihin, hindi to isang mga ebidensya na gawa-gawa lamang na nakuha ko. So, ang sinabi doon, nire-revoke na ang passport na sa ilalim ng Erich Sylvester Tulfo. At ito pa pala, binanggit niya, inamin niya kay Anthony Taberna nung tinanong siya tungkol doon, bakit tungkol sa kanyang appointment na issue. Sabi niya, ay nagtanong din daw siya doon sa mga consular officers ng US Embassy, gusto niya mag-submit din ng affidavit of renunciation ng kanyang US citizenship. Ang sagot sa kanya, alam mo no? Sabi niya, hindi po namin pwede tanggapin yan. Bakit po? Kasi renunciation niya ni Erwin Tulfo, hindi ni Erich Sylvester Tulfo. Dapat kung pangalan ni Erich Sylvester Tulfo, tatanggapin namin yan. Kasi kung ako sa kanya, kung gusto niya umupo rito, regardless kung may criminal act siya ginawa sa American system, hindi naman yan siya makukulong, hindi naman may konsidera na krimen sa loob ng Pilipinas. Dapat, ang ginawa niya, kung ako naging abogado niya, ang gagawin niya, mag-renounce siya in the name of Erich Sylvester Tulfo, aka Erwin Tulfo, Erwin Tesiba Tulfo, para maging effective ang kanyang renunciation. Kaya, dahil hindi niya ginawa yan, ibig sabihin hanggang ngayon na nag-uusap tayo,
ay Amerikano pa rin siya. Amerikano Oo. siya kahit sabihin natin kay Erich Sylvester Tulfo na kapangalan, sapagkat po, ikaw ang aktual na gumamit ng pangalan na Erich Sylvester Tulfo. So, iboboto niyo pa ba yung Amerikano? Grabe. Ganun lang po. Kaya nakikinig sa akin, pakikampanya niyo po. Mas maganda pa itulak niyo ito si Mr. Wilson Carretero Ahmad. Isama rin namin ito si Richard Balyon na isang magsaysay awardee. Pag may time tayo, kaya mag-interview natin ito. Ang bibigyan Yes, ko lang space sa aking yung pananiwalaan ko, minsan tawagan ko rin si Franz Castro, interviewin ko, gusto ko iklaro yung kanyang sarili na kumo na sentensyado sa Branch 3, RTC Tagum, Davao City Yan. ng sala na child abuse. Hindi po mali po ang desisyon ng RTC Tagum at i-discuss ko yan. Wow. At kahit pa sabihin natin tama, nag-apila naman siya. So hambang nagbuhay pag-apila mo, hindi ka pwede sabihin convicted. Kasi ganun po yung mga DDS. Binamarkahan siya, nire-red tag siya. So ngayon, dito, take advantage ko na rin ng maiksing panahon para malaman ng mga nakikinig sa akin na hindi po siya komunista, hindi po siya NPA. Kung nasentensyado siya, mali po ang sentensya ng judge sa Branch 3 ng Tagum. Okay? Ito po yung basihan. Ay sinabi, nabasa ko kasi sa balita. Sinabi ng judge na nilagay ni Franz Castro at ni Satoru Campo at 11 teachers ang mga bata galing doon sa bayan ng sa gitna nasa boundary ng Davao del Norte at Bukidnon. Mga talaingod na bayan. So mga bata doon, binitbit daw nila papunta. Pero actually, ang katotohanan, binitbit na talaga nila at isinakay sa 5 van. Papunta sila sa Tagum. Para ang pakay, para mailayo sila sa away. Nagbabarilan doon sa talaingod ang mga rebelde at saka sundalo. Mga pulis. So dapat, mga minor ito, kahit sabihin natin naging NPA ito, mga minors yan. At sa ilalim po ng batas na ipinasa ni Kiko Pangilinan, yung kapag 15 years old ka, hindi ka pwede ikulong, hindi ka pwede sentensyan. So, minor sila. So ngayon, tanong, tama ba para sabihin? Kasi nahuli sila sa checkpoint, no? Tinigil sila ng checkpoint ng pulis, tsaka military. Ngayon, nung kinuha sila, inaresto sila, kinasuhan sila 2 kaso, child abuse at saka kidnapping. Pero yung kidnapping, binasura ng piskal ng Davao del Norte. Kasi bakit? Wala naman kayo pinresinta na nanay o magulang na nagsabi na hindi sila pumayag. Kailangan kasi may consent. Hindi naman kailangan may consent. Kailangan ipakita nyo na walang consent. Iba yun. So, walang kidnapping. Kasi hindi kayo nakapagpakita ng katibayan na walang consent. So, ngayon, basura yung isang kaso, natira yung child abuse. So, may child abuse ba? Ang basehan ng korte na yon ay sinabi niya, for endangering the lives of the minors, you are now sentenced to be punished mga 10 years migit. Ang tawag na sa pag-violate sa Section 10, Paragraph A ng Republic Act 7610. Ang tanong, tama ba yan? Sagot, hindi. Bakit? Kung sinasabi mo na ini-endanger nila ang mga bata sa pagbibiyahe mula sa Talaingod papunta sa Tagum City, ay ini-endanger din nila sarili nila? Hindi pwede yun. Mali yun. Sunod, bakit inabsuelto ng judge ang 5 pastor? Tapos ang mga teacher na kasama, pati silang 2 ay convicted. What makes the difference between these 5 pastors and Franz Castro, Satoru Campo, and 11 teachers on the other hand? Anong pagkakaiba na sa kanila? Isa lang masasakay sila lahat sa van. Kita niyo, kamalian ng desisyon. Tama. Kaya huwag kayo maniwala, tawagin si Franz Castro na komunista. I don't care. Kaya sana ako nakarinig si Congresswoman Franz Castro dito sa aking diskusyon, ay we will schedule, tatawagan kita, total may number naman ako sa kanya, mag-schedule kami tungkol sa pag-usapan namin ng kaso nila. Maganda so anyway, sinasabi ko na Amerikano si Tulfo.
So ngayon, kung Amerikano siya, hindi siya karapat-dapat na maging senador. Kasi nakasaad po sa Section 3 ng ating Article 6 ng Constitution na ang sinumang gusto maging senador o maging member ng House of Representatives ay dapat natural-born Filipino. Natural-born Filipino siya, he is deemed to have lost the Filipino citizenship nung nagkaroon siya ng i-reach Sylvester Tulfo na passport. Pagkatapos, ang kasunod na dahilan kung bakit hindi siya dapat iboto sa kanyang kasinungalingan. Sinungaling siya. Anong katibayan ko na sinungaling siya? Despite the truth and the evidence showing that he is a passport holder, maniwala ka ba sa kinikwento niya sa kanyang punto asintado? Nag-speech siya noon. Sabi niya, para malaman niyo, hoy mga vlogger, mga gano'n. Kasama at ako sa binira niya eh. Ito, ang totoo, ako'y TNT. Umalis ako sa Pilipinas 1986. At namalagi ako sa Amerika hanggang 1996. At bumalik ako sa Pilipinas. Ibig sabihin ba, dapat ba niyong iboto ako o hindi? Nang dahil lamang TNT ako? Maniwala ka ba ka TNT siya? May passport. Sino bang may passport na TNT? Nagluloko tayo. Ibig sabihin, number one proof na sinungaling talaga siya. Oh, isa naman ito sa kasinungalingan niya, record at hindi niya binabanggit sa publiko. Ano yun? Na-expose na siya. Pati si Ning Santos na buhay at patay na ngayon, ay meron siyang, tingnan niyo, sa blogspot ng mga expose ni Ning Santos. At nakita dyan kung gaano siya kumikita 600,000 a month sa customs. Yung mga kolekta nila. Kapalit ng hindi bibirahin. Ito naman, noong 1984, si Marcos pa Sr. ang presidente. At ang pinaka-boss noon si Fabian Ver. At ang pinaka-hepe ng Air Force, narinig mo si Pacificador, General Pacificador, na ABSICOM, hepe ng ABSICOM, na siya namang hepe nung mga tao na umakyat sa airport noong 1983, August 21, 1983, sa aeroplano, umakyat sa aeroplano at nagbumaril kay Noynoy Aquino. So, yan, nahuli po si Erwin Tulfo na nag-i-escort ng dollar para sa pasahero, nagtutulak sa ng karetero. Hindi karetero apelido ma, cart. Kariton. Naglagay sa naglagay ng mga dolyares. Ipuslit ang mga dolyar sa ibang bansa. Nahuli siya ngayon. Ang parusa niya noon, firing squad. Paano siya nakalusot? Tumawag ang kanyang kuya na si Mon Tulfo at humingi ng tulong kay Fabian Ver. So ang ginawa ngayon, para maikaiwas, pinasibat. So 1984 pa lang, wala na siya sa Pilipinas. Kaya wag niya sabihin na totoo yung 1986 sa umalis. Yan ang katotohanan. Reporter siya noon ng Malaya. Ginagamit niya pagiging Malayan, maging reporter sa airport kasi ganun mga reporter sa airport, marami sa kanila mga mayayaman eh. Nag-escort na mga human smuggling. Kung may darating na mga Chinese, sila mag-escort para hindi hulihin. Ganun po mga trabaho nila dyan. Kung may mga goods dyan, mga smuggled goods, sila rin nag-escort. Ang sa kanya naman iniskortan, yung iniskortan niya maglalabas ng dolyares kasi dollar salting yan. Bawal na bawal yan. Siyempre, kunan mo ng pera, sabotahe sa ekonomiya ng Pilipinas yun. Kunan mo ng pera ng dolyares ang Pilipinas at ang Pilipinas bilang isang bansa ay nakaasa sa dollar reserve. Ang dollar reserve natin ay hindi lamang yung hawak ng Pilipinas sa Central Bank. Pati ang hawak ng ibang mga pribadong mga tao, mga bangko na mga dolyares. Kailangan natin ng mga dolyares sapagkat iyan lamang po ang kailangan natin pwede magagamit pag pamimili sa lahat ng i-import natin ng mga gamit na para makapag-produce tayo para ibebenta naman sa ibang bansa. Yan po ang nangyari sa kanila. So ano ngayon masabi mo na narinig mo sa akin? More or less true yan ang sinasabi ko. Ikaw naman, mag-comment ka kung ano dyan.
very enlightening yung mga sinasabi mo, Doc. Ngayon ko lang nalalaman na ganun pala katindi itong ito si Erwin Tulfo. So dapat talaga, Doc, nakikita natin na yung mga ginagawa niya is a crime. Pahintulutan ba natin na we are run by criminals? Which is nangyayari na sa bayan natin, Doc. We are run by criminal syndicates. So kawawa naman yung bansa natin at sa ating mga kababayan, lalo na ang mga kabataan, Doc, na sila someday ang mag-lead sa ating bayan kung na ganun ang klaseng sistema na ating kinagisnan at kinagisnan din nila. So at least alam na ng mga kababayan natin, please like, share, and subscribe at forward ito sa mga kaibigan ninyo. Mas effective ang mag-forward nito, i-copy-paste nyo yung link, i-forward nyo through messengers para dire-direkta. Kasi kung i-post nyo lang sa inyong wall, ay hindi niya mabasa lalo yan. Pero kung nakapadala sa messengers nila, mapakinggan nila ito. At malaki ang chance na malaman nila ang lahat ng mga isyu. So ngayon, pinapakiusap ko sa iyo, mag-organize ng mga tao dyan, kahit yung mga share and subscribe na lang sila, yung magtutulong sa atin. Pati si Richard Balyon, tulungan natin. So that's the best way that we can do na wala tayong pera pang ang advertisements. Pero malay mo, baka magkapera ako, kukuha tayo ng advertisements para sa inyo. Ha? Okay, maraming salamat tayo at wala na kung tayo magbati sa aking mga nanood. Ang dami ng nanood sa atin eh. So, magandang umaga na lang sa lahat, no? At ako'y pupunta pa sa Baybay. Nandito ako sa Bohol ngayon. Lalakad ako kaya kasama ko ang aking asawa. Kakanta lang kami ng let's take a walk together near the ocean shore. Hand in hand, you and I. Let's change every moment we've been given. Time is passing by. I only pray before I lay down tonight by my side. If we, basta gano'n. Kumakanta lang ako para sort of inspiration. So magandang umaga, Senator Wilson Caritiro Amad, para madali niyong maalala si Senator Amad. He's maraming salamat against corrupt persons. Thank you, Doc. God bless, Doc. Ingat dyan, Doc. Okay, thank you, Doc. Okay.